Philippians chapter 1, beginning verse 15 to 18a. Philippians chapter 1, verses 15 to 18a. So, kung nakita na, pwede ba tayong magsitayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon? Natunghayan naman ninyo? Basahin ko sa verse 15. Sabi dito, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Verse 16, si Kristo ay ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Verse 17, ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat ang hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Verse 18, last verse, verse 18a. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipangangaral maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. So, pray tayo saglit. Let's pray. Father God, salamat sa umaga na ito. Salamat at kami ay muli mag-aaral ng iyong banal na kasulatan, yung banal na salita. Dalangin namin na ang Santo Espiritu ang patuloy na magbigay sa amin ng liwanag, kaliwanagan, at lubos namin itong maintindihan at may apply namin sa aming mga buhay bilang isang mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng pusong kapag-umaba na tamang patuloy sa iyo. Huwag niyo po hayaan yung aming pagmamataas ay umiral, hindi Panginoon, umiral sa amin. Yung iyong mga salita at makita ito sa iyong buhay. Sa mga Jesus, Amen. Amen. So yun, pwede tayo makaupo. So, last time, listen. Noong nakaraang Sunday, nalaman natin na si Paul, kahit nasa gitna siya ng pagdurusa, dahil siya ay nasa kulungan, nandun pa rin ang kanyang kagalakan. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa kanyang puso. Okay? Bagamat si Paul ay nasa kulungan, hindi pa rin nawawala ang kanyang kagalakan dahil si Kristo ay nasa kanyang puso. Kaya nga kahit siya ay nasa gitna ng paghihirap doon sa kulungan, nagagawa pa rin niyang ibahagi ang salita ng Panginoon at nagagawa niya pa rin mag-encourage sa ibang mga mananampalataya. Yun yung ating inaral last Sunday. Kaya nga, yung ating title nung nakaraang Sunday ay Suffering to Joy. Tama, right? Ngayon naman, ang ating title ng ating aralin ay Adversary to Joy. Dito Adversary to Joy. Ano yung adversary? Simple lang naman. Tao. Makasagaba. Okay. Ang ating pag-aaralan, bagamat may mga kumakalaban sa atin, may mga taong kinagagalitan tayo, may mga taong nagiging sagabal sa atin, ay pwedeng mag-turn ng joy sa kagalakan. Yan ang ating aaralin ngayong oras na ito. So, naalala ko, nung kami ay nasa Shepherding Conference doon sa QCEC last September, itong September lang. Sa panel, merong katanungan na ibinigay. At ang question na yun, ano daw yung kanilang pinaka-painful na experience sa ministry? Para ba sa isang pastor? Yun ang question eh. Para sa isang pastor,
ano ba para sa kanya yung pinaka-painful na karanasan? Yung pinaka-mahirap na karanasan? So, alam ko, di ba? Kung kayo may ang tatanungin, sa inyong paglilingkod sa Panginoon, ano kaya yung pinaka-painful na karanasan na na-experience mo? Pero, ang sabi ng isa sa mga teacher doon, isa sa mga lecturer, sabi niya, ang isa sa pinakamasakit na kanyang karanasan ay ay ang betrayal. Pag sinabi betrayal, ito yung pagtataigo. At masakit naman talaga yun, di ba? At yung tinuturing mong kaibigan, di ba, kapatid sa pananampalataya, pinagkatiwalaan mo ng buong buo, di ba, bandang huli. At pag-uwi ka, kakalabanin ka, napakasakit na. Tama? At totoo yun, maging sa aking karanasan sa ministry, sa aking paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko, meron akong mga inaasahan na tutulong sa akin, na magtatanggol sa akin, bandang huli, sabit pa sila sa paglaglag sa akin. At talagang napaka-salimuot na karanasan. Ang traidorin. Tama? At alam naman natin, sa buhay ng isang pastor, sa buhay ng isang pastor, isa sa kanya, kung tawagin nga natin dito ay bread and butter, ay ang tiwala sa kanya. Okay? Dahil pag ang tiwala sa isang pastor ay nasira, yun nga lang ang tubunan niya. Tiwala sa tao, tapos masisira pa? Sisiraan pa? Maging sa ibang karir naman, hindi lang sa pastor, maging sa ibang karir, malaki ang puhunan saan? Sa pagtitiwala. Halimbawa, sa isang mekaniko, meron kang sasakyan. Di ba? Tapos, syempre, hindi ka babalik sa isang mekaniko na nagpaayos ka na isa yung sira, pagbalik mo, 5 na yung sira. Di ba? O maging sa doktor. Di ba? Hindi ka pupunta sa isang doktor, hindi ka magpapa-opera sa isang doktor kung ang kanyang 5 sunod-sunod na inopera na ipatay lahat. At hindi ka rin naman pupunta sa isang abogado na sunod-sunod na yung kaso talo, kulong ang kliyente. Hindi ka lalapit doon. Kaya napakahalaga ng tiwala sa isang tao. Lalong-lalo na ang tiwala saan? Sa likod ng Diyos, sa isang pastor. Kaya kung gusto nyong maging miserable yung buhay ng isang pastor, tulad ko, biglang siraan nyo. Pero bakit ko ba ito sinasabi? Dahil yung naranasan ni Paul dito sa ating talata, tignan mo natin sa ating talata. Kaya ako binabanggit ang mga ito dahil ito rin yung karanasan ni Pablo sa ating teksto. Verse 15, sabi ko, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. So, dito sa ating text, ang nagpukos ng hirap, dagdag na hirap kay Paul, walang iba kundi yung mga kapwa niya, mga ngaral. Hindi ko yung nagpukos, yung nagiging rason kung bakit lubos na yun na nahihirapan si Apostle Paul, ay listen to this.
ay dahil sa mga kasamahan niyang nangangaral din ng mabuting balita. Listen, ang nakakalungkot kasi ito, itong mga tinutukoy ni Paul, hindi ito mga heretika. Yung mga sinasabi niyang naging sanhi ng kanyang sakit, ng pain, hindi itong mga heretic na nagtuturo ng Word of God. Hindi ito katulad ng mga Judaizer or mga Gnostic na pilipit ang gospel. Itong mga tinutukoy ni Paul na nagiging sanhi ng kanyang sakit o ng hirap, ng pigati, ay mga legit na preacher at legit na gospel o evangelist o nagbabahagi ng ng salita ng Diyos. Kaya nga, masasabi talaga natin na yung nagkukos ng pain dito kay Paul ay ang kanyang mga kasamahan. Kung pwede natin sabihin na mga kaibigan din yan. Kasi nagbabahagi din ng salita ng Diyos. Pero tanong, bakit ba itong mga kasamahan ni Paul ay nagkukos sa kanya ng pain? Tingnan natin. Basahin natin ulit. Verse 58. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipaghalo. Ito yung dahilan kung bakit itong mga preacher na ito nagiging sakit ni Paul. Nagkukos ng pain kay Paul. Unang-una, dahil itong mga kasamahan niya, tama yung mensahe. Yes, di ba tama yung sinishare na gospel? Pero mali ang ang attitude. Okay? Tama yung mensahe na tinuturo nila, tama yung word of God na sinishare nila, pero mali yung ugali. Dahil itong mga tinutukoy ni Paul na mensahero din ng Diyos, anong sabi ni Paul? They are envy and they have pride. Bakit natin nasabi? Sabi ko, dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Alam naman natin, listen. Alam naman natin na ang ministry ni Paul ay talagang lumalawak at lumalago. At along the way, hindi natin maiiwasan na may susulpot at susulpot talaga dyan na tulad ng mga sinasabi ni Paul na mga naiinggit. At aware naman tayo na ang mga naiinggit o mga inggitero o yung mga inggitera, hindi papatalo yan. Diba? Inggit yan. Hindi papakabog yan. Kaya anong sabi ni Paul? Kaya tama-tama yung description dito ni Paul Pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Kaya naman talagang masakit para kay Paul na ang mga professing Christian na ito ay pamahayag ng gospel, pero ang kanilang ministry ay driven ng ng envy at pride. Kaya motivated sila. Listen to this, Itong mga tinutukoy ni Paul, kaya motivated sila na maglingkod sa Diyos, ang motivation nila ang inggit. Tama kaya yun? Kaya nga nagagalit si Paul Ang nagdidriven sa kanila, ang nagpupush sa kanila na maglingkod, inggit. Naiinggit sila. Malamang siyempre kay Apostol Paul kung paano pinapalago ng Diyos yung ministry ni Apostol Paul. Ito mga tao naman na ito, na nangangaral din, naiinggit kay Apostol Paul. Kaya naglilingkod din sila. Ang motivation nila sa kanilang paglilingkod ay pagkainggit. And also pride.
Kasi ayaw nila magpatalo eh. Di ba? Kaya sabi dito, lagi sila nakikipagtalo. Ang motivation nila ay envy, jealousy. And nakikipagtalo, pride. At hindi tama yun. Kaya nga diba dito, dapat sa ating church, sinisikap natin na itakwil natin ang mga pagkaingit at pride. Dahil sakit yan o pasakit yan sa ministeryo. Maglilingkod ka, hindi dahil naiingit kasi mo, kaya gusto, naingit ako sa kanila, maglilingkod na rin ako. Eh, mas magaling sa'yo, ay hindi dapat, papakagod yan. Kailangan ako ang bida, kailangan ako number 1. Ganong attitude ang tinutukoy ko. Kaya nagkukos ng pain sa kanya itong mga tao na ito. Yes, tama ang tinuturo. Pero, driven by by jealousy, by envy, and also by pride. Kaya galit na galit sino? Si Paul sa kanila. And talong tayo sa verse 17 Bakit ba itong mga tao na to nagkukos ng pain kay Paul? Di ba, unang-una, dahil ang kanilang ministry ay driven by envy and pride. Second, verse 17. Talong tayo, verse 17. Ngunit, ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Second thing na nagagalit si Paul sa mga tao na ito, itong mga preacher na ito, itong mga nag-share ng gospel, dahil hindi lang sila hingitero, hindi lang sila ma-pride, mali pa ang kanilang motibo. Wrong ang kanilang motive. Ano ba ang motive nila? Basahin natin. Intentionally, gusto nilang saktan si Paul. Basahin ko, verse 17. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nila dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Ang motivation nila, di ba mali ang motive nila? Ang intention nila mali, di ba? Pero ito, listen, mali ang motive nila, at ang motive nila, ang intention nila, saktan sino? Si Paul. Grabe naman yun. Ang intention nila, kaya sila nagsishare ng Word of God, ay para saktan sino? Si Paul. Well, dito sabi ni Paul, sabi ni Paul, sapagkat hangad nilang madagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilang ko. Imagine, yung situation ni Paul, yung kalagayan ni Paul, isipin natin. Di ba? Hirap na nga sila, o si Paul, sa kanyang kalagayan dahil siya ay nakakulong, tapos dadagdagan pa ng mga tulad ng mga ganitong mga ngaral na to, na dapat itong mga mangaral nito ay makakatulong ni Apostle Paul, tama? Sa ministry. Pero hindi. Sila pa yung naging sakit ni Paul. At sinasadya pa nila na manakit. Okay nga sana kung, di ba may mga tayo talaga, nakasakit ka tapos hindi mo naman sinasadya, di ba? By good will, di ba? May mga ganong mga instances. Concern ka lang, sinabihan mo kay, di ba, pero nakasakit ka pa rin. Pero out of your concern, pero ito iba. Intention talaga nila, saktan ka, kailangan talaga masaktan siya, hindi po pwede. Failure ako kapag hindi ko siya nasaktan. Grabe mga tao. Hindi mo ganun kasama mo sa ministry.
Ano, dapat nag-boxing na lang tayo, di ba, sakitan? Kaya nga si Paul. At ito, isipin nyo, si Paul nakakulong na. Hindi pa sila maseron. Kailangan magagdagan pa natin yung paghihirap. Hindi po pwede yung simpleng hirap na. Dapat hirap na hirap. Imagine mo yung sitwasyon ni Paul. Diba? Nakakulong ka na nga. Tapos may mga taong mga naiingit pa sa'yo, sinisiraan ka pa. Kahit sabihin natin na hindi ko gano'n yan. Kahit sabihin natin na labas, di ba, papasok sa kabila tinga, labas sa kabila, ang sakit pa din mo, kaya ganyan. Yung masabihan ka, kahit sabihin na hindi ko nihinda yan. Pag-uwi sa bahay. Wala, bali mo na yan. Yun ang kalagayan ni Paul. Yung sabihan ka nga lang, di ba, nang hindi totoo, di ba? Masakit na. At yun ang kalagayan ni Paul. Maganda ba yung kalagayan ni Paul? Pag ikaw yung nasa kalagayan ni Paul, kaya mo pa kayang gumiti? Makakulong ka na? May naninira pa sa'yo? May naiingit pa sa'yo? May kumakalaban pa sa'yo? Pero ito, si Paul, nagagawa pa din ngumiti. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa pa rin ni Paul na ngumiti at magkaroon pa rin ng joy, dahil hindi naman kasi lahat ng preacher ganon. Okay? Hindi lang, yes, may mga pasakit sa ministry, may mga pasaway talaga, may mga matigas ang ulo, di ba? May mga nagkukos ng pain sa atin, may mga nagpapahirap sa atin, pero hindi lahat. Okay, basahin natin verse 15b. Ngunit mayroon din namang nangangaral na may tapat na hangarin. Yes, praise God. May nangangaral pa rin, may mga naglilingkod pa rin na genuine. Okay yung kanilang hangarin. May mga naglilingkod pa din, may mga nagbi-ministry pa din na driven by good or right intention. Hindi lahat. Kaya nga dapat sa paglilingkod natin, ganoon dapat tayo. Ang ating paglilingkod sa Diyos, dapat meron tayong good intention. At ano yung good intention natin? Dapat mag-glorify. Sino? Si Lord. Sa ating pagministeryo, dapat ang Panginoon ang maibida natin. Right? Kung sa pagsiserve mo kay Lord ay ikaw ang nagiging bida, malinaw yun na ikaw ang kontrabida. Dapat si Lord ang maging bida sa ating paglilingkod. Okay. Hindi ang ating sarili, hindi dahil magaling ako, mahusay ako. Bagkus, ang intention natin ay tama. At ang tamang intention ay ang mag-glorify at mapapurihan ang Diyos. That's the right attitude and intention. And then, lagay pa yung Paul, verse 16, si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang ng Diyos upang ipagtanggol ang magandang balita. Ito, katulad ng binagin natin, may mga pahirap kay Paul, may mga pasakit kay Paul, pero isa sa mga nakakapag-comfort kahit papaano kay Paul ay mayroong mga naglilingkod na totoo na mahal ng Diyos, na totoo na mayroong pag-ibig sa pagministeryo. Hindi natin talaga maiwasan na sa bawat church may mga naglilingkod na pasaway, matigas ang ulo, di ba? Masarap, ganun-ganun din. Sabi nga dito. May mga ganun, pero kahit papaano, hindi naman lahat ganun. Meron din naman na tama yung puso. At dapat sa ating paglilingkod, ganun din tayo. Dapat tama yung ating yung ating puso sa paglilingkod.
Ito. Yes. Katulad ng sinabi ko kanina, may mga naglilingkod na sablay. Tama yung mensahe, sablay ang buhay. Okay? Tama yung paglilingkod, mali yung character. Ba tama na yung paglilingkod niya? Mali na yung paglilingkod, mali na yung character. Pero mga ganon. Okay? Pero kahit pa paano, naiibsan ang pasakit ni Paul dahil may mga tama naman. May mga okay naman ang paglilingkod at okay din yung character, okay din yung puso. Pero katulad sinabi ko kanina, kumbaga sa sakit, yung mga ibang kasama ni Paul na maganda yung intention, parang ano lang yun, may penalic acid, parang mawala lang saglit. Di ba? Pero nandun pa rin yung pain, di ba? Tama? Ang mga kasamahan ni Paul na okay naman, parang ano lang yung pain reliever lang yung, pero nandun pa rin yung pain, tinatakpa lang nila. Pero ang question ko ngayon, sa kabila kasi ng kahirapan ni Paul, ng mga problema, ng mga kaaway ni Paul, nagagawa niya kami mag-joy, mag-rejoice. Basahin ko Verse 18, last verse tayo. Verse 18, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon, ikinagagalak ko pa nga na si Kristo'y ipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ulitin ko napakaganda. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon, listen to this, ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay maipangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang nangangaral. Dito sa verse 18, makikita natin na may makita tayong dalawang bagay dito na rason kung bakit intact pa rin kay Paul ang kagalakan. Unang bagay, kaya intact pa rin kay Paul ang kagalakan ay, first thing, he is not focusing in himself. Okay? Kaya si Paul may kagalakan pa din. Listen. Kaya si Paul nagagawa pa rin magalak sa kabila ng kanyang mga kaaway at mga sagabal sa ministry. Kaya siya nakakapag-rejoice pa rin. Bakit? Unang bagay, hindi kasi siya nakapokus sa kanyang sarili. Basahin ko Verse 18a, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng mga iyon. Masisense natin sa verse na ito na hindi siya concerned saan? Sa kanyang sarili. Mga kapatid, alam niyo ba, kaya tayo mas nasasaktan sa mga senaryo sa buhay natin kasi nakapokus tayo sa sarili natin. Kaya tayo mas nasasaktan kapag may mga taong naninira sa atin, kumakalaban sa atin. Kasi nakatingin tayo sa ating sarili. Naku, sisiraan niya ako. Wala na ako, Nakapokus sa sarili. Naku, anong sinasabi niya patungkol sa akin, tapos kinukwento niya pa ako sa ating mga kaibigan, sinisiraan niya ako doon. Minsan natatakot tayo, di ba? Pero sabi ni Paul, wala sa akin yung mga yan. Bakit hindi kasi siya nakapokus sa kanyang sa kanyang sarili. Kasi minsan nagiging cause ng ating pain dahil mahal na mahal natin yung sarili natin. Ayaw natin masira yung ating image, di ba? Love na love natin yung ating image. Si Paul hindi ganun. Sabi niya, verse 18, walang anuman sa akin ang lahat ng mga iyon. Sige. Ano man gawin nyo? Wala sa akin yan. Bakit? Hindi nyo ako ganun talagang lubos na masasaktan. Kaya ko pa rin magalak. Bakit? Hindi naman ako nakatingin sa akin sarili.
Hindi naman ako nakapokus sa ating sarili. And then secondly, kaya intact kay Paul ang kagalakan bagamat matindi yung adversary niya. Second thing, he knows his goal. Alam niya yung kanyang goal. Kaya nagagawa niya pa rin magala. Bakit? Alam ni Paul ang kanyang goal eh. At anong goal niya? Verse 18b, ikinakagalak ko pa nga na si Kristo ay may pangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga ano ba ang goal ni Paul? Diba? Is to preach the gospel. Kaya sabi ni Paul, okay, kahit hindi tama yung kanilang character, okay na din sa akin. At least napapangaral sino? Si Kristo. Liban na kapag mali yung tuwa. Etong mga tao na to, yes, tama kasi yung turo nila eh. Mali nga na yung character. Mali nga na yung attitude. Kaya nagiging sakit kay Paul. Pero sabi ni Paul, sige, okay lang yan. At least, napapangaral ng ano, ang magandang balita, maging tapat man sila o hindi. Si Paul, kaya nagagalak pa rin. Kasi ano, alam niya yung goal niya. Anong goal niya? To preach Christ. Alam niya yung purpose niya. Ang purpose niya dito, hindi lang para sa comfort. Diba, ganun minsan ang goal natin? Kailangan, mag-imaman ako, para meron mga magandang bahay, diba? Meron masarap na ligaan, diba? Ako pagbabiyahe ako, nakasasakyan. Diba, comfort ng ating goal, diba? Minsan, ang motivation natin, comfort, pero si Paul hindi. Ang goal niya, ano man ang mangyari, mahirapan man ako o hindi, ang goal ko, ma-preach si Christ. Okay? Yun ang goal ko. Ang sabi kayo din tayo. Kaya nga sabi ni Paul, imitate me. Ibig sabihin, gayahin niyo ako, follow me as I follow Christ. Yun ang maganda. Yun ang dapat natin gayahin kanina. Kaya puso ko yung kanyang tamang attitude. Na bagaman nasa gitna siya ng kanyang mga kaaway, nasa gitna siya ng mga tao na tukos sa kanya ng sakit, nasa gitna siya ng mga tao na sinisiraan siya, nagagawa niyo pa rin maganda. Bakit? Una, hindi siya nakapokus sa kanyang sarili. Pangalawa, alam niya yung kanyang goal. At ang goal niya, to preach Christ, to glorify Him. Ano mang mangyari sa akin, wala akong pakialam. Siraan nila ako, okay, walang problema sa akin yan. Hindi naman ang goal ko, maging maganda ang ano eh, paningin sa akin ng tao eh. Hindi naman goal na maging sikat eh, hindi naman goal na maging ma-comfort sa mundo ito eh. Ang goal ko, ano, ay preach ang gospel. At kung mangyari man yun, kahit hindi sila tapat, basta okay lang. Hindi kinagagalaw mo. At yung punyento ko ang Diyos. Kaya ang kagandahan sa ating aralin, ang dapat natin maiuwi sa ating pag-aaral ngayon ay bilang isang mananampalataya, personal. Alam ko may mga tao din, ng mga along the way sa inyong paglilingkod, may experience nyo. Na may mga taong manghihira sa inyo, rest mo tayo naglilito. Bakit kailangan ko pa ako sirahan? Para sa tayo nananampalataya, may kailangan ko kayo lang. Napakasakit mo. Diba? Napakasakit mo. Pero, kapag na-experience mo yun, ang kung nadadanas mo yun, kailangan mo lang gawin. Ano muna? Focus sa yun. Then lastly, focus ka sa goal mo. Anong goal natin? To preach Christ. To glorify Him. Let's all stand up. Let's pray. Father God, maraming salamat sa umaga nito. Sa aming pag-aaral ng mga salita. Salamat at patuloy mo kami nire-remind na bagaman kami ay sa gitna ng aming mga kaaway. Tulad ng sinabi mo sa iyong salmo, sa pag-aaral mo.
na kahit nasa gitna kami ng mga kaaway, nasa piling kami na aming mga kaaway, Panginoon, wala kami dapat katakutan kami. Dahil ikaw ang aming pastor. Dalangin namin, ikaw ang aming lubos na mag-glorify, maging sa aming kapitian, magkaroon pa rin kami ng kagalakan. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw, Kristo, ang nasa aming mga puso. Kaya maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Very good.